Galit na galit at sinasabi ng lalaki na nawala lang ba siya sa lugar na ito? Hindi niya alam kung sino siya, pero wag siyang hamarang sa daan at manggulo lang. Sa isip-isip ni Veraiden na ang mga golden blades na yan, gumagalaw ng sarili niya. Parang nakita niya na ang mga yan, sinasabi ng mga wild wolf na sino siya. Igapos nila siya at durugin, sabay-sabay nila inatake si Greed. At sabay-sabay din nila pinakawalan ang mga skill nila. The target has resisted, tinatanong ni Greed na tapos na ba sila? Dapat mahirap para sa kanila na nasa level 100 range na panatilihing makatayo sa kanyang presence dahil 1,500 ang dignity stat niya. Nawala mo ang iyong fighting spirit bago ang isang hindi masukat na lakas. Sinasabi ng lalaki na hindi siya makagalaw, patuloy sa panginginig ang katawan niya. Sa isip-isip ni Veraiden na hindi siya makapaniwala na pinapahirapan sila ng kanyang abnormal status sa pagtitig lang ng kanyang mata sa kanila. High-level hidden class user ba siya? Huwag niyang sabihin siya yan, sinasabi ni Greed na may dalawang option sila. Una, mamatay sa kanyang mga kamay, o mamatay sa old tribe pagkatapos niyang talunin ang buhay na liwanag ng araw sa kanila. Ginamit ni Greed ang Transcended Link, namatay na ang miyembro ng guild na si Bono. Namatay na ang guild member na si Drig, namatay na ang miyembro ng guild na si Tatak. Namatay na ang kaanib ng guild na si Pugman, namatay na ang kaanib ng guild na si Tiger King. Namatay na ang miyembro ng guild na si Yukio, namatay na ang miyembro ng guild na si Drashake. Hindi naman makapaniwala si Kiki na sabay-sabay namamatay ang mga kagild niya. At may papalapit sa kanyang isang atake, namatay na ang miyembro ng guild na si Kiki. Sinasabi ni Veraiden na kaya niyang talunin si Kiki sa isa sa 10 rookies at ang second in command ng White Wolf Guild, sa isang hit lang. Narinig niya lang ang tungkol sa kanya sa balita mula sa international competition. So, siya yung sikat na Greed na narinig niya sa lahat. Siya ang isang tao na pinakamahusay at isang walang kwentang ringleader ng kawawang Ethnal Kingdom, ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanya, ang Great Veraiden Guild. Sinusubukan niya ba talagang harapin ang mga kakilakilabot ng imperyo gamit lamang ang kanyang mga pangunahing tagumpay? Sayang sa oras, sa isip-isip ni Greed na binuhay niya ang mga bangkay at ginawa niyang mga sundalo. Siya ay isang necromancer, umatake na ang mga zombie kay Greed. Sa isip-isip ni Greed na hindi ito maraming pinsala, pero maraming silang nagtitipon. Ang hirap ng kalaban sa simula ng kanyang paglalakbay. Sinasabi ni Greed na kailangan niyang ipaubaya ito sa kanya, kaibigan. Naging parang aipo-aipo ang mga skill na pinakawalan ng mga zombie at gulat na gulat si Veraiden at sinasabi nito na sinisip-sip niya ang mga skills. Lumabas si Doppelganger at nagpakawala sila ng revolve para i-reflect ang mga atake ng mga kalaban. Naubos ang mga zombie at may mabilis nagpunta sa likod ni Veraiden para gumawa ng pag-atake at nalaman naman agad niya ito at sinasabi niya na isang surprise attack mula sa likod pagkatapos mablock ang isang atake. Mabilis siya, pero masyadong halatado, maaari ito ay maging kahanga-hanga sa kanyang kawawang Ethnal, pero wala ito mula sa isang taong mula sa Empire. Biglang tinamaan si Veraiden sa kanyang harap at nagulat ito at sa isip-isip nito na paano niya siya naabutan ng mabilis mula sa harap na nasa likod lang siya. Nagtatanong siya at tak-ang-taka na paano niya ito nagawa. Isang clone, sinasabi ni Greed na sobrang grandioso ang paraan niya, naguguluhan ba siya? Tulad ng inaasahan mula sa isang taong mula sa Empire. Sa isip-isip ni Veraiden na ang isang clone na skill na may mga pisikal na pag-aari ay available lang sa level 300 assassins o mas mataas pa. Kapag nakikita niya ang skill na yan, ang unang pumapasok sa ulo niya ay ang mysterious na assassin. Yung nasa sentro ng mga alingaw-ngaw tungkol kay Kraugle, ang number 1 ranker, assassinated. Yung rank 1 assassin na hindi pa rin nagbubunyag kung sino. Si Faker kaya, hindi, kailangan niyang kumalma, walang assassins na gumagamit ng great swords. Sinasabi ni Greed na hindi niya gusto na lumaban siya unless na kailangan niya. Pero kung ganito na ang sitwasyon, sinasabi ni Randy na okay lang basta kaibigan ni Randy, it's my precious. Sa isip-isip ni Veraiden na 20% lamang ng kanyang health ang dealt ng clone na yun. Kung siya ay necromancer with low defense, ito lang ang nakuha niya damage, saka ang totoong katawan hindi rin dapat ganyan kalakas. Sa isip-isip ni Greed na ang combat power ni Randy ay 30% ng kanyang power. Ang pag-atake ay dapat na tumama ng mas malakas kaysa doon. Sinusubukan ba ni Randy na sukatin ang lakas ng kalaban sa paggamit ng pinakamababang power?
Isang likas na paghatol na nagmumula sa mahigit 100 taon ng karanasan. Kahanga-hanga, sinasabi ni Ver Aiden na nagulat siya dahil gumamit siya ng greatsword at high-level clone skill. Pero, as expected, iisipin niya na lang sila ay si Greed. Hindi mahalaga kung sino siya, dahil pagdating sa numbers, wala siyang kulang kahit isa. Biglang nag-iba ang reaksyon ni Doppelganger at sinasabi nito na si Randy ay pro-protektahan niya ang kanyang kaibigan. Sinasabi ni Greed na maghintay muna siya Randy, patayin na lang nila yung mga may dalang armas, hindi nila maaaring hayaan ang old tribe na magdusa ng higit pa kaysa sa mayroon sila. Pakiusap, alam niya may mga klase na ganyan, pero hindi niya alam na ganito sila. Kung ayaw nilang makakita ng mas kasuklam-suklam na sign, kailangan nilang tadyakan agad ang bastos na yun. Hindi niya mapapatawad ang mga tao na naglalaro sa NPC na parang mga laruan, Terra na Randy. Sinisimulan na nila atakihin ng mga zombie at ang mga inatake lang nila ang mga walang armas. Sinasabi ni Ver Aiden na hinahayaan niya sa clone niya ang mga maliliit na fries at habang siya pinupuntirya niya siya, akala niya ba mahihina ang mga necromancer sa malapitan na combat? Sobrang walang muwang siya, sulit na kumpletuhin ang S+ quest na ito 1 buwan na ang nakalipas. Gumamit si Ver Aiden ng Dantalian's Bone, inatake si Greed sa malapitan at buti na lang na nablock niya ito ng kanyang greatsword. Sa isip-isip ni Greed na isang massive blow yan. Kung hindi niya ito na-block ng kanyang greatsword, nadurog na sana ang buong katawan niya. Sinasabi ni Ver Aiden na hindi pa gaano katagal nang nakuha niya ang bagay na ito, kaya hindi pa rin ito kumpleto. With Dantalian's Bone, bilang medium, ang Undead I-Fied 25th Great Demon Dantalian ay nagising sa kanyang pagtulog. Sinasabi ni Ver Aiden na kahit hindi pa ito kumpleto sapat na ito para maging alikabok ang bata na tulad niya. Sa isip-isip ni Greed na isang straight punch lang, pero bawat suntok nito ay parang massive shockwaves. Nawala siyang pagkakataon para tumakas, pure physical damage ang nakakasira sa katawan niya. Sa sandali na hindi niya makakaya at matigilan, lubos na siyang duduguin ng condensed destruction power. Sinasabi ni Ver Aiden na Dantalian, gamitin ang kanyang ace-hole, brutal roar. Maging alikabok ang walang isip na daga na ito na gumapang. Napapamura at sa isip-isip ni Greed na sinusubukan niyang itago ang kanyang identity hanggang maaari sa pagdaan niya dito. Ngunit ang kanyang mga ankles ay sasabit sa isang bagay na tulad nito kapag nagsimula siya sa kanyang paglalakbay. Malakas na pagsabog, tumatawa at sinasabi ni Ver Aiden na nawasak na siya. Siyempre ginawa niya, kahit hindi kumpleto, akala niya ba maaaring matalo ng isang user ang isang Great Demon? Sinasabi ni Greed na tumatawa siya, kahit hindi kumpleto ang piece of bone lang ang ginagamit niya. Para maging patas, akala niya rin kaya niya to habang pinipigilan niya. Siya ay katulad niya rin, gulat na gulat at sinasabi ni Ver Aiden na tinitiis niya yung mga atake. Halimaw ba siya? Atakehin niya siya Dantalian? Durugin niya siya ng lubos, sinasabi ni Greed na may alam din siya tungkol sa mga Great Demon. Akala niya ba challenging ang isang durog na buto? Mas nagliliyab ang Helgao, ginamit ni Greed ang Pinnacle. Punta naman tayo sa Raiden, tinatanong ni Piaro kung sino siya. Sinasabi ni Kraugle na isang normal adventurer lang siya. Hindi siya kakaibang tao, kaya huwag siyang pag-isipan ng masama. Sa isip-isip ni Kraugle na ano ang nangyayari, bakit bigla siyang kinausap ng isang magsasaka? Alerto lang ba siya sa mga outsiders dahil nasa isolated silang lugar na ganito? Hindi pwede na magbantay ang NPC sa kanya ng ganyan dahil mahigit 40,000 ang reputation niya. Siya lang ang taong nakakagamit ng reputation store. Sinasabi ni Piaro na may footwork siyang ganyan, mahirap na tawagin siyang normal na adventurer. Nagtataka at sa isip-isip ni Kraugle na kinilala niya ang White Swordsman at maraming skill ang White Light Steps. Nagtatanong at sa isip-isip nito na sino ba talaga siya. Tumatawa at sinasabi ni Greed na ilang trick lang ang nakuha niya dahil maraming naglalakbay. Ang talagang hindi normal ay siya, Mr. Farmer, para makilala ang footwork na ito. Sino siya? Sa isip-isip ni Kraugle na upang maabot niya ang Realm of Sword Saint, naghihintay siya ng isang malakas na tao na tulad niya. Sinasabi ni Piaro na siya ay si Piaro, hindi pa tapos magsalita si Piaro may tumatawag at sinasabi na halika, kain siya ng merienda. Maraming tanim ang naararo ngayon, may tumawag kay Piaro para kumain. Sinasabi ni Piaro na kumain sila sa kanilang sarili. Nasa gitna siya ng isang usapan, humihingi siya ng paumanhin para sa mga pagkagambala. May sumingit na naman at tinatanong nito na Mr. Piaro.
Nagtatanong si Sir Rabbit kung nakakita na siya ng bagong water vein. Naiinis na si Piaro sa mga istorbo at sinasabi nito na kung hindi siya makapaghintay sa kanya, patayin niya siya, sabihin niya na maghintay siya. Nagtaka naman at sinabi ng farmer okay sige sasabihin niya. Sinasabi ni Crowgle na so geomancer siya, no wonder dahil matalas ang mata niya. Plano niya lang na umalis pagkatapos bisitahin ng general store, bigla nakaramdam si Crowgle ng isang panganib. Mabilis ang reaksyon niya at nakaiwas agad sa atake ni Piaro. Tinatanong ni Crowgle kung ano ang kabastusan na ito. Sinasabi ni Piaro na sabi na nga ba, as expected, may lalim ang kanyang footwork. Sa ibang lugar naman tayo, lipat tayo sa laban nila Grid, nakakainis na ipaliwanag ito ng maayos, patawarin niya siya, ginamit ni Grid ang ultimate skill niya at tinapos niya na si Var Eden, umalis na ang taong nagpapasaya sa kanya, hindi na siya babalik for a while, pero may kapalit agad. Makakaupo pa ba siya kung ikaw ako, dahil may trabaho rin siya, sasabihin niya na lang ang mga dapat niyang malaman, hindi siya makakapasok sa Riden kung hindi niya siya matatalo. Nabigla naman si Crowgle sa ginawa ni Piaro at sinasabi nito na bigla siyang nag-surprise attack. Sa isip-isip ni Crowgle na kung hindi dahil sa keen senses at sa white light steps, hindi siya nakapag-dodge. Naramdaman ulit ni Crowgle na aatake ulit si Piaro, sa pangalawang pagkakataon na dodge ulit niya. Mabilis naman nakareact si Piaro at mabilis na nakapunta kay Crowgle. Mabilis din maiwasan ni Crowgle ito at sa isip-isip niya na isang hoe na napalitan ng malakas na ki, hindi siya makapaniwala na napilitan siyang bumunot sa kanyang sword, nag-clash na ang kanilang mga gamit na sandata, White Fang. Ang paborito na sandata ng isa sa 33 Great Demon, Drossion. Nawala ang tunay na anyo ng demonyo matapos matalo ni Sword Saint Mauler. Sinasabi ni Piaro na hindi siya makapaniwala na nablock niya ang kanyang hoe ng ganyan kadali. Hindi siya talagang ordinaryong tao, sinasabi ni Crowgle na ang ganitong kabastusan laban sa isang taong tahimik lang na nagsisikap na dumaan. Magsisisi siya, sinasabi ni Piaro na isipin niya na lang yan mamaya. Sa isip-isip ni Crowgle na napalupot niya ang sword niya. Hindi niya hahayaan na makuha ang kanyang sword. Nabunat niya ang kanyang sword at umatake si Crowgle kaso nakaiwas dito si Piaro. Sinasabi ni Piaro na nabunat niya ang kanyang sword sa isang iglap at agad na umatake. Kahanga-hanga, gayunpaman, tinutukan niya ang kanyang leeg at pagkatapos ay ang kanyang binti. Siya ay isang greedy, napunta si Crowgle sa taas at sinasabi ni Piaro na siya ay isang taong tumitingin sa mga kapantay niya sa Realm of the Sword Saint. Opisyal niya siyang hinahamon sa isang duel, sa isip-isip ni Crowgle na dahil siya ay naging pinakamalakas, halata rin ang kanyang layunin na maging Sword Saint. Habang nakuha niya ang title ng Sword Saint candidate sa mahirap na pagsasanay, hindi siya umabot sa Stage 5, the Realm of the Sword Saint, at stagnant sa Stage 3, sinasabi ni Crowgle na ang Sword Saint ay isang posisyon na makitid lamang na matatamo pagkatapos ibuhos ang lahat dito, ito ay hindi isang bagay na isang simpleng geomancer na hindi dapat na walang pakundangan na pinag-uusapan, gumamit si Crowgle ng Meteor Sword, Meteor Sword. Isang wave ng ki na bumabagsak na parang meteor. Sinasabi ni Piaro na ang paggamit ng skill sa pag-charge ng mid-air. At ang mabangis na ki-wave na ito, kahanga-hanga, nag-clash ulit ang pag-atake nila at sa isip-isip ni Piaro na nanginginig ang buong katawan niya. Gaano na ba katagal simula nung nakaramdam siya ng ganitong ka-sharp? Nagtataka at sa isip-isip ni Crowgle na hindi siya gumamit ng skill. Ang lakas na nararamdaman niya ay isang malakas na ki mula sa hoe. Na-block niya ang Meteor Sword ng simpleng equipment ng pagsasaka. Hindi siya normal na magsasaka, mabilis nakakapag-dodge si Piaro at ang taka na talaga si Crowgle. At sa isip-isip ni Crowgle na isang magsasaka bakit ganito kabilis. Ang pinakamalakas na boss na kinaharap niya, hanggang kay Drossion, isang Great Demon na nawala ang tunay na form. Ang magsasaka na ito ay nasa parehong level nila hindi talaga siya makapaniwala. Isang uri ba siya ng reclusive master, tang ina naman? Bakit niya kailangan labanan ang baliw na ito? Buti sana kung beneficial encounter siya. Sa isip-isip ni Piaro na nakakariyak pa siya sa ganitong bilis. Tumpak ang mga mata niya, siya ay mas malakas kaysa sa sinumang nakaharap niya hanggang ngayon. Siya ay isang taong tiyak na magtataas sa kanya sa Realm of Sword Saint. Tumawa at biglang nag-counter-attack si Crowgle at nagulat dito si Piaro, at sa isip-isip nito na ganito siya kabilis sa kabila ng nag-switch siya ng kamay, isang genius brain na mabilis na nakaka-decipher ng attack pattern at skill ng kalaban, isang nakakakita na bilis ng reaksyon at tiyak na paggalaw,
Godly, Control, Emperor of Counters, may maraming alias, pero ang kanyang incontestable na alias ay natatangi sa kanya lamang, The Sky Above the Sky, Kraugle. Sinasabi ni Kraugle na ang swordsmanship niya sa farming equipment ay medyo mabangis pero sobrang kulang pa para maging sword saint. Natatawa na lang dito si Piaro at napahawak na lang sa ulo, at sa isip-isip nito na nabasa niya ang mga teknik ng swordsmanship ng Empire at kontrahin pa ito sa maikling panahon. Nagulat siya, sinasabi ni Piaro na sobrang kulang ba siya para maging sword saint, di ba? Pagkatapos makarinig siya ng isang kalokohan sa kanya, sa tingin niya kailangan niya na maging serious, dahil yun din ang dahilan kung bakit hinahamon siya ng duel, kagaya ng sinabi niya. Sobrang kulang siya, kaya please, subukan niyang tumagal. Gumamit si Piaro ng fearless swordsmanship, sa isip-isip ni Kraugle na nandyan na siya. Umatake na si Piaro at mabilis lang naman ito na iiwasan ni Kraugle. Sa isip-isip ni Kraugle na sobrang bilis ng stab, hindi niya man lang maintindihan kung paano niya nahasa ang kanyang mga pangunahing kaalaman. Sinasabi ni Piaro na kinakailangan niya ang mga tulong sa close range sa pamamagitan mula sa gilid para salagin ang stab. Ang kanyang pag-unawa sa sword ay magaling, sa isip-isip ni Piaro na isang mabilis at powerful slash attack na halos makalimutan niya ang kanyang mga stab. Hindi niya ito maiwasan, gagamit siya ng white light steps para masubukan. Gumamit si Piaro ng fearless swordsmanship, first form. Sa isip-isip ni Kraugle na nakulong siya sa malakas niyang ki. Hindi siya makatakas, kailangan niya harapin ito ng harapan. Gumamit si Kraugle ng Storm Sword, sa pangatlong pagkakataon nag-clash ulit ang mga kanilang mga sandata. Sinasabi ng farmer habang kumakain ng kamote na si Mr. Piaro, ay medyo maares ngayon. Sinasabi ng rekista farmer sa likod na dahil siguro wala siyang kwarto para mag-relax. First time na may nakalaban na ganyan si Mr. Piaro. Magulo ang mga bagay sa paligid, pero ngayon may dumating na monster bird upang kumain ng palay mula sa bukid. Sinasabi ng lalaki na huwag siyang mag-alala, may umatake sa ibon at nakuryente. Yan ang sinasabi niya sa kanya at meron na sila ngayon ng instant mang inasal unlimited rice na lang ang kulang. Napapamura at sinasabi ng umatake sa manok na nasira na naman ang bukid. Wala siyang idea kung bakit si Mr. Piaro ay patuloy na pinili na lumaban sa kanyang bukid. Sinasabi ng farmer na sinabi ni Mr. Piaro, sabi niya gusto daw niya mas marami siyang trabaho tuwing nasa Syra ang field, nagrereklamo siya. Pero naglalaban din sila sa bukid, Sir Bland, sinasabi ni Bland na unawain na lang nila. Malakas ang mga magsasaka sa bukid, sinasabi ng naka-brown na cop na farmer na sa point na yan, adik lang siya sa pagsasaka. Sir Bland, kinakain niya ang merienda ni Mr. Piaro. Sa isang bukid, naging wasteland ang lugar, at sa ibang bukid, may isang monster corpse na nakahiga. Pero ito, sa ngayon, eksakto kung kailan ang Raiden ay nasa pinakapayapa nito. Kakaiba, hindi ba? Sinasabi ni Piaro na hanggang ngayon, wala pang nakasurvive pagkatapos na makita ang fearless swordsmanship, first form, pero hindi man lang nagawang gasgasan siya, katawa-tawa. Sa isip-isip ni Kraugle na mula sa kanyang passive skills Advanced Sword Mastery Level 7 at Sword Key to the Effects mula sa Sword Saint Candidate title. Nagbuo siya ng pundasyon para maging pinakamahusay. Isang persistent na skill, ang mga nalalabi mula sa Sword Key Storm ay hindi namatay. Kung siya ay nasa kanyang buong kapangyarihan, maaari niyang itigil ito kaagad. Kung kahit ang kanyang sword lang ay nasa buong lakas. Never siya naging greedy sa armas pero pagkatapos na makakita ng kalaban na ganito, siya ay nagsisisi. Hindi naman nawala ang relax ng mukha niya sa buong panahon na naglalaban sila. Ang smile niya, nakakainis talaga, umatake si Kraugle ng Mole Ascension. Sinasabi ni Piaro na nagtransisyon siya mula sa horizontal slash tungo sa rising slash. How skilled, gumamit si Piaro ng fearless swordsmanship. Fifth form, nakaramdam ng takot si Kraugle at sa isip-isip nito na malakas na intangible key. Siyam sila, hindi niya kaya mablock lahat, nakatanggap si Kraugle ng 8,830, 9,200, 9,050 na deal na pinsala. Si Piaro pa ang nagtaka kung bakit hindi naiwasan ni Kraugle ang atake niya. Sa isip-isip ni Kraugle na mahigit ang attack power sa inaasahan niya. Ang kanyang malakas na ki ay parang walang nagawa sa kanyang legendary armor na lubos na worthless. Pero, kung ibigay niya na lang sa kanya ang kanyang laman. Pero kailangan niya kunin ang buto niya, ipinakita lamang ng skill na ito ang tunay na kapangyarihan kapag nakatanggap ito ng liwanag ng moonlight,
pero wala na siyang pagpipilian kundi gamitin ang araw sa halip. Sa tingin niya ba, hayaan niya na bumaliktad ang lahat ng effort na sinasabi niya sa wala? Naghahanda na si Kraugle sa kanya skill, at sa isip-isip ni Piaro na yung footwork na ginagamit niya nang dumating siya dito. Ginagamit niya yon sa sitwasyon na ito, ginamit na ni Kraugle ang ultimate skill niya na Moonlight Sword. Nagliwanag ang buong paligid nito at bigla siyang nawala. Nagtataka naman dito si Piaro, biglang na lang siyang napunta sa likod niya. Sa isip-isip ni Piaro na hindi niya siya makita sa tuwing tatayo siya sa ilalim ng sikat ng araw. Ginagamit ba niya ang refraction of the light? Nasa realm of the supremely siya. Ang lakas, pero, kung ang mata niya, dapat siya makahabol. Hindi niya makita ang galaw ni Kraugle, hindi niya siya kaya sundan sa lahat ng oras. Ang kanyang mga galaw, delikado ito, kailangan niya mag-focus sa kanyang depensa at maghanda para sa kanya. Ang sword ng expert ay napurol ng dahil sa pagkakaidlip sa kanyang scabbard. Pero tulad ng pangalan ng isang sword ay hindi nagbabago dahil lang ito ay kinalawang, wala pa din kapantay ang kanyang lakas, ngunit siya na walang kapantay, ay nagbuhos ng malamig na pawis sa unang pagkakataon ng mahabang panahon, bigla nasaksak si Piaro sa kanyang likod, ang tao na nagawang talunin ang pinakadakilang eskrimador ng kontinente na may pakiramdam ng walang takot. Ito ay si Kraugle, ang swordsman na nakastand sa higit 2 bilyon na user ang Sky Above the Sky.